kasing-kasing, it must be Jesus. I believe mga kaigsunan nga kung una-una to ang Ginoo, tinud-o na to ang Ginoo niya kinabuhi, dili kita mapakyas. Nga naman, tungod kay faithful ang Dios nga atong ginalagaran. So, ako tamong gidasig, basta dili lang kay basta tamo alagan sa Dios, dapat in love ta sa atong buhi nga Dios. Atong i-open atong mga Biblia, Galatians chapter 5 verse 24. So, ako tamong gidasig nga i-focus nato atong kasing-kasing atong una sa word karon. Galatians chapter 5 verse 24. No? Hangyo tamo focus ninyo yung una-una, i-focus ninyo yung kasing-kasing sa word. Ingon diri sa akong Biblia sa New King James Version, and those who are Christ have crucified the flesh with its passion and desire. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Let us not become conceited, provoking one another, and being one another. So, in verse 24, kadtong dunay mga naay Kristo, kinahanglan mga magalansang sa ilang unod ug sa mga pangibog ni ini. Magalansang sa ilang unod sa mga pangibog ug sa mga tinuha ni ini. Kadtong dunay mga Kristo daw. Kadtong dunay mga Jesus. Ikaw nga nanay Jesus, sulod sa imong kasing-kasing, mingon ang word nga ilansang nimo ang imong mga tinguha sa unod ug ang imong mga pangandoy. No? Kung malansang na ang usa ka tawo mga kaigsunan, wa na say mabuhat. No? Kung malansang ang usa ka tawo, wala na siya'y mabuhat. Anong wa naman say mabuhat, pastor? Tungod kay nalansang naman siya. Mao nang ingon ang word, ilansang ninyo katong mga dunay Kristo, ala ilansang ninyo ang inyong mga pangandoy, ang mga tinguha ninyo sa unod. Ilansang ninyo ang inyong mga pangandoy nga dili maayo, ang inyong mga tinguha nga dili maayo. It means nga wala nay mabuhat unya sa inyong kinabuhi. Ang inyong mga pangandoy nga maayo, nindot sa tatanaw sa Ginoo, mauna unya ang may katumanan. Dili na ang imong kaugalingon. Ala, iyon ang word. Kadtong mga dunay Jesus, ilansang ang tanang ninyo mga pangandoy, ang tanan ninyo mga kailigon, din against sa will sa atong buhi na Dios. Ang mensahe na to, dining kabuntagon mga kaigsunan, living a crucified life. Living a crucified life. Unsa man ni siya mga kaigsunan, no? Unsa man ni siya ang word nga living a crucified life. It means nga ang imong ungodly life dili na nimo ang imong ungodly life dili na dapat makita sa imong kinabuhi. Mao ni siya ang word nga living, no? A crucified life. Nga ang dili Dios no nimo nga kinabuhi, dili na makita sa imong pagkatao karon. Unsa pa gyud? Ang dili nimo Dios no nga mga panguna-una, dili na makaplagan nimo karon. No? Daghan tang dili Dios no nga mga panguna-una, nga dili na ni siya dapat makaplagan dili sa atong una-una karon. Ang Dios dili Dios no nimo nga mga timuha, dili na dapat makaplagan sa imong kasing-kasing karon. Mao ni siya ang word nga living a crucified life. Living a crucified life, it means nga di na matuman ang imong kaugalingong tinguha, ang imong kaugalingong pangandoy, apan ang kabubuto na sa Dios diha sa imong kinabuhi. Atong ibasa ang Romans 13 verse 14. Romans 13 verse 14. Tanaw na ito dito sa screen. So, makita na ito. Sa Roma, Kapitulo 13, versikulo 14,
but put on the Lord Jesus Christ. No? And make no provision for the flesh to fulfill its lust. Sa layong pagkasulti ni siya, mga kaigsunan sa binisaya, imo nang ipahari si Jesus sa imong kasing-kasing. Imo nang ipahari si Jesus sa imong una-una. Ipahari na nimo si Jesus sa imong tibok nga pagkatao. O kaya na tungguti ng imong mga tinguha sa unod, matuman patini. No? Ayaw na tuguti ng imong mga tinguha sa unod nga against God, against the will of God, matuman tini. Ayaw na tuguti. No? Ako nga balik magbasa, apan ipahari si Jesus sulod sa imong kasing-kasing. Ipahari si Jesus sa imong kinabuhi. O ayaw na gayon tuguti ang unod nga matuman ang mga pangandoy ni ini. No? Kung sa una gihigugma nimo ang kalibutan, karon talikdan na nimo ang kalibutan. Kung kaniadto man papadlong ka sa mata sa Ginoo, dapat karon good boy ka na sa mata sa Ginoo. Ngano man ayaw nagtumana ang mga pangibog sa imong unod. Ayaw nagtumana ang mga pangandoy sa imong kalag. Mao ni siya ang word, no? Make no provision for the flesh to fulfill its lust. Unsa ni siyang crucified life? Unsa ganin ni siya? Katong mga ungodly desire, ang ungodly mind, di Dios nun nga mga kuwat, di Dios nun nga mga pagpati, dapat ili-aside na nimo. So unsa ni siyang crucified life? Mao ni siya nga kinabuhi soon nga imo nang gipildi ang salak. No? Unsa ni siyang crucified life, pastor? Gipildi na nimo ang sala. Gipildi na nimo ang imong kaugalingon. Gipildi na nimo ang kalibutan o gipildi na nimo labaw sa tanan ang yawa. Mao na siya ang crucified life. No? Nasabtan mo na to? Pastor, unsa ni siyang crucified life? Kining crucified life sigon sa atong gibasa Galatians chapter 5:24, gipildi na nimo ang kalibutan, gipildi na nimo ang sala, gipildi na nimo ang imong kaugalingon, o gipildi na nimo ang yawa. Mao na siya ang crucified life. No, nindot guys ang word, no? But put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lust. No? Gipildi na nimo. No? Salamat sa Dios sa mga madaugon na mga Kristohanon. Salamat sa Dios na kita madaugon the time na kita na born again o until now. Kung hindi nato mga kaigsunan, kung di ganit nato i-crucify ang atong flesh, di ganit nato i-crucify ang atong kaugalingon. Kung naghang Kristohanon, pagka born again nila hangtod karon, dili ka makaingon nga victorious sa ilang pag-alagad sa Ginoo, but pildido, defeated. No? Kung sa nga klase nga kinabuhi, pastor, kining pildido, defeated. Kung sa nga klase nga kinabuhi, pastor, kining kanunay na pildi sa mata sa Ginoo. No? Remember sa Ephesians chapter 6, na nakig-away ta batok sa yawa, nakig-away ta batok sa espirituhanong gahom. Kanunay tang nakigrisol in the spirit. No? Kung saan ni siyang pildido, mao ni siya ng mga Kristohanon, pastor, nga kanang kanunay nga nag-ambit sa kalibutan. Mao ning mga Kristohanon, pastor, nga ang unod kanunay ang natuman sa ilang kinabuhi, dili kadtong pangandoy sa Holy Spirit sa ilang kaugalingon. Kung saan ni siyang defeated ng mga Kristohanon, pastor, kadtong mga Kristohanon nga kanunay naglingi sa kalibutan. Mao na siya. No? Kung saan siyang crucified life, gipildi na nimo ang sada, gipildi na nimo ang imong kaugalingon, gipildi na nimo ang temptation, o gipildi na nimo ang yawa sa laktod nga pagkaistorya. Madaugon nga kinabuhi ang Revelation mga kaigsunan chapter 3 na ang palingkuron sa Dios, ang palingkuron ni Jesus uban kaniya dito sa iyang trono, kadto lamang mga madaugon. Kadto lamang Kristohanon diin makita ngadto kanila kining word nga living a crucified life. Kadto lamang mga Kristohanon nga makita ngadto kanila kining word nga crucified life. No? Dili na tawhonon apan nagkinabuhi nga espirituhanon sa mata sa atong buhi nga Dios.
kinsa ning nagbalawgon ng mga Kristiyanon, kadto ning mga Kristiyanon nga kanunay nagpaduol sa Dios in prayer. Nakoy mga nadunggan testimony sa alagad si Luigson. No? Mo pray sila tag 3 hours. Mo pray sila tag 2 hours. Imong masabtan nga ang ilang kinabuhi ilag yung gisok. Kanang gisok ba? O ato nang isulti aron masabtan nato kaning word nga sok marinated. No? Magluto kani ka og karne, sa banan siya nga mga klase sa karne, i-marinate sa diba nindot na siya ang resulta. So, may mga alagad si Ginoo nga inaanak sila, inaana ang ilang dedication when it comes to prayer. Nga tag 2 hours, 3 hours. Kay wa man ko nagkuhan, wala man ako gi-compare kung kaugalingon diha sa balay matakog mga 3:30 mag-pray ko. No? Almost ma-pray naman akong tanang prayer. No, mga 2 ka oras, 1 ka oras kapin, 1 ka oras ug tunga. Ma-pray naman ako kung tanay ni ampo. Pero labihan gini sila. Tag 3 hours, tag 4 hours nga ampo. Nga mao ni siya nga mga Kristiyanon nga nag-crucify sa ilang flesh. Kay kung di nato i-crucify ang atong flesh mga kaigsuonan during prayer unsay imong bation. No? Diya sa pag-ampo unsay imong bation. No, pipila sa ato siguro karon nag-worship ta, nagtulog-tulog ang uban. No? Diha sa prayer naay imong pildihon, diha ang imong pagkakatulgon, pagkahingatulgon. Diha sa prayer ang imong pildihon, diha ang kakapoy kay saynan ka ng 2 ka oras. Saynan ka ng 3 ka oras. No? Pero i-crucify na nimo ang imong flesh. No? Mo na siya ang word. I-crucify na nimo ang imong flesh ug ang mga tinguha niini. Mo na siya ang word nga living a crucified life. Kining pagpuyo sa presensya sa Ginoo mga kaigsuonan, kaniadto sinulanta mo, murag bukak kay ni sa akong heart. Medyo nganong bukat man makapuyan ko. Medyo makapuyan ko. Pero nalipay ko sa Ginoo nga katong akong feeling sa una nga kapoy, akong feelings kaniadto nga kalaay o kaluya ba Hinoon, nakanker to nako. Nga ganahan di ko mo ampo. So ginlanta mo. No? Ganahan ko mo ampo. Umadaw. No? Almost every day na ako diri sa Mudya. Kay, ganahan ko diri. Ako ra isa. No? Paki-communicate ko sa Ginoo. Bawdawon ko yung anak. Nga di na ko na siya mabuhat kanhi. Kay more on the flesh man ko. Pero nalipay ko, kay nahawas ko niya itong maong sitwasyon, katong in the flesh. Nga kanunay kang ganahan matulog. No? Bantay mo anak, kay ipasilpon gani mo siga kay mo mata. Pila ninyo anak. Silpon, no? Tikik mata. Pero ampo na. Tulgon. Bantay mo anak. Kay unod na siya nga mas enjoy pa ka dito sa social media kaysa pagpakikistorya sa atong buhay nga Ginoo. Kunang kadtong mga Kristiyanon mga kaigsuonan wala nag-crucify in the flesh, mo tong mga Kristiyanon nga feel dito. No? Mo tong mga Kristiyanon nga feel dito. Sugin lang ta mga kaigsuonan. Ang atong time karon grabe ang distraction. Grabe ang distraction sa atong attention, distraction sa atong pagbati, distraction sa atong heart. Unang daghang mga Christian nga nakulangan na ang Ginoo. Nakulangan na ang Ginoo sa ilang time, nakulangan na ang Ginoo sa ilang pagbati, nakulangan na ang Ginoo sa ilang dogma. Kay daghan kay distraction ang kalibutan ron. Daghan kay distraction. Ipakuha Facebook, dugay kayo. Pero kung ang tuon, kalit na langit kayo. Pila ka ninyo, nakaagilata sa topic prayer. Kung saan siyang prayer. Pero tungod kay, dali na kayo sa presensya sa Ginoo, always selfish pa. Kaya mo selfish ng mga Kristiyano, ang iyampo, ang iyang yung kagalingon. Aba imong ampo, Lord, kung sa imong will para sa ako. Lord, tabangi ko, matulog ko karon, ubanay ko, protection ko. Panan akong gikinahanglan Ginoo, takbuan ning amin. No? Wala na himong tinuod ang prayer.
prayer ngadto sa ilang kinabuhi. Kay dito sa prayer na intercession. Dito sa intercession, wala tagsala ka oras kulmos. Ngayon ang Ginoo, ang tanan nimong igsoon sa church iyampo. Ang tanan Ginoo iyampo kay kapoy na. Individual, name by name. So, yung mga ako na mong gidasig, daghan kay distraction ang atong kalibutan nun. No? Plus, upir pag yun sa yawa. Daghang upir ang yawa sa Christian. Another kinds of distraction. Nganong, di ta magkinabuhi as live ka namang crucified. Ang atong life is crucified. Daghan kay distraction. Upir sa yawa, upir sa kalibutan. Pleasure. Daghan. So di makita ni siyang word nga crucified life o nang daghan sa mga Kristiyano. No? I don't know. Mahimo ba silang angayan kay ingon si Jesus katulang yung nagpadaugon palindoro niya tupad niya sa iyang amahan. Katong napadaugon. Ako tamong gidasig. No? Sa atong time karon, sugilan na mo kaigsunan. Sa atong time karon, okay na kayo sa ato, makakaunta, makabiste ta. Ay namang pangandoy atong mawala pa. Nga ang Biblia, ang tanang nakita sa atong mata, mawala. Apan kadto wala nato, makita nga mo i-promise sa Ginoo, mao to'y walay katapusan. Ato karon is kontento ta. Usay niya nato. Ano bang gingon sa 1 Timothy chapter 6 verse 7 to 8? Nga wala tay gidala ni nga kalibutan sa pagsulod nato, mugawas pud ta wa tay dadon. Ngayon ang Biblia nga, having food and clothing, in this we shall be content. Nga naaman kay makaon, naaman kay mabiste, kontento na mo. Ang importante, nga atong gikinabuhi katong word nga crucified life. Gikinabuhi nato tong word nga crucified life, nga ginumilian nimo ang kaugalingon, ang imong gusto, ang imong mga pangandoy, ang imong tingwa sa kinabuhi. Apan ang purpose ni Lord mao'y nahitabo sa imong kinabuhi, living at crucified life. Kontento ta. Ako tamong gilasig. Dapat makontento ta. Ay nang pangandoy, madato kay nintay mahitabo gid ang rapture. Tanawa atong sitwasyon karon. Anytime mubalik gid si Jesus, kining tanang atong mga gihaguan, mga kaigsunan, sayang lang na siya. No, sayang. Ang pinaka-importante nato karon atong kinabuhi ning word nga living at crucified life nga nakita si Jesus nga sa atong kinabuhi, nakita si Jesus sa atong mga kasing-kasing. No? Mo ni siya ang crucified life. Pati na ikaw ang kanhi apan ang makita sa imong kaugalingon karon mauna si Jesus. So, kung saan ni siyang word nga crucified life. Dunay tulo ka mga butang, mga kaigsunan, kung saan nga kining word nga crucified life mahitabo sa atong kinabuhi. Ang Colossians chapter 3 verse 5, put to death your members. No, atong ibasa, diretso ta. Katong oras is 12. Almost 12. Ngano ato tamong itasay tamo? Nganong dugay ta sa worship? Tungod kay every Sunday rata niya usahay siguro mo mag-worship yung mga balay 5 minutes. Siguro ipa-pray mo nga to sa inyong mga balay 10 minutes. Mo nang medyo babad ta sa presensya sa Ginoo every Sunday. Wa ta kung dali-dali. Ngay mga Kristiyano magsimba gani tanaw-tanaw sa rilo ng uban. Kay nagdali. No? Di na siya kung moabot man tag alas 2, moabot tag alas 2. Aron masok ang atong kaugalingon sa presensya sa atong buhi nga Dios. Kay dito ang joy, tuwa dito ang satisfaction, tuwa dito ang power, ug tuwa dito ang strength. Ang verse Corinthians chapter 4 verse 20, the kingdom of God is not only in power, in word but in power. No, di makita sa atong kinabuhi kay wa ta nasok sa presensya sa Ginoo, wa ta na marinated. No? So, dunay tulo ka mga butang, mga kaigsunan, diin mahimong tinuod ning word nga living a crucified life. Number 1 is put to death your members. Colossians
Colossians chapter 3, verse 5. Colossians chapter 3, verse 5. Kita na. Nadire sa atong kukuan. Screen. Therefore, put to death your members which are on the earth, fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. No? Pusa, ukasa, or put to death, patya. Ukasa, ang pinaka-term, anis, laing term sa Bisaya, ukaso na nato. Kaniya ito, nagsulog di ay ta, umauni siya nga mga batasan, kinayahan ngun ani. Ingon ang word, na ukaso na nato, put to death, ukaso na nato, ang membro, no, sa inyong kaugalingon nga naas kalibutan, nga mauning pakikilawas, fornication, unang mga ulitaw, dalaga, mangita mangumog ka partner sa kinabuhi, katong tinuod yun dayon, pagminyo dayon. Kaya uban, nakapuntis na ng uban, wala pa na minyo, it is called fornication. No? Kung sa pag yun, uncleanness, kahugawan. Kung saan siyang kahugawan? Kining mga komedya, mga dili na maayo, part na siya sa mga kahugawan. Mga buhat nga dili maayo, part na sa pasyon, mga pangibog, mga kautang tinguha, o mga kahakog. No? O kasapatyan na siya, walaan na sa inyong kinabuhi. No? Put to death. Ipadayon na itong basa sa ubos. Verse 6 to 7. Ako lang ni siyang ikuan sa ato. Sa verse 8, dito ta sa verse 8. Colossians chapter 3, verse 8. So, but now you yourselves are to put off all this anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Bukasa. Na di na siya makita ang pagkamalisyoso, ang pagkamasok-anon. Kaya mo mga masok-anon, kamong mga parents, natay ginaya masok-anon sa itong mga anak. Mga yun, dahil tagpagulbol, dahil tagkasuko. No? Labang, masok-anon na kinaiya, dili maayo. So, ingon ang word, put to death, bukasan na siya. O sa pagyan, wrath, kining wrath, mga pagyugot, parang mga piya ni siya sa word ng anger. Ang anger mong good, mawala na kayon. Pero kining wrath, kapungot, kining kauban na siya sa hatred, nga magdumot na tao. Mubati, nagdili maayo. So, dili na siya ngayon. Malis, kining pagkamalisyoso. Daw tag unang-una, daw tag pagbati. Kung sa pagyan, kining pagka-blasphemy, mapasipalakon. No? Sa term, anang mapasipalakon. Laing term, anang mabugal-bugalon ba? Binuangan ka, blasphemy. No? Preha bitaw ni Elisha. While si Elisha, gikan siya sa usa ka dapit, natagpuan siya og mga bata. Si Elisha manggod, upaw na siya. No? Upaw na siya niya, ilang man gikantsawan. Kining blasphemy ba? Ilang bugal-bugalan. Ilang singgitan lang ang upaw nga tao. Dahil nag-ampo si Elijah nga dunay bear nga nigawas gikan sa kakawyan o gikunis-kunis sila. No? Because of their blasphemy. Ano man dahil upaw? No? Ano man dahil tulong ka bukngipon? Hindi mo dahil bugal-bugalan. Ano man dahil gubog ilong? Hindi mo dahil bugal-bugalan. Ano man dahil pangok? Kung ano man dahil itumta. So, dito ng word na blasphemy. No? Actually,
kita daw mga Pilipino o panginindot kay mga lahi. Nangasumhan na lang ta. Kay mo may atong makita. Pero doon nato yung mga vlogger na nag-ato ng Germany, basta feeling beauty queen siya. Ingon pa daw siya nga, guys, wrong country lang yun mo. Brown man kayo siya pa sa Germany. Basta siya daw ang more beauty queen dito. Anong take brown ta, mga itong ta, no? Pindot man. Yan na kamayo nga ito, buhay pa Diyos. Pero wala kanya ng word na blasphemy. No? So, salamat sa ito, buhay nga Diyos. Nganong take mga gagmay tang tao. No? So, usay ato mga bugal-bugalon. Ang mga gagmayng tao, bugal-bugalan na ito. Ang term anak is blasphemy. Dili ta nagsuon. So, lain pa gyud nga tinuod ning word nga living a crucified life is kanabang mo think ta like Jesus think. Ang atong mga panghuna-una kinahanglan nga kadtong mga huna-una sama kang Kristo Jesus. Muna-una ka sama sa panghuna-una ni Kristo Jesus. Living a crucified life ang imong panghuna-una nga mahisama sa panghuna-una ni Jesus. No? Unsay panghuna-una ni Jesus mga kaigsuonan? Si Jesus, dili nimo siya makaplagan nga nag-worry. Dili nimo makaplagan si Jesus nga nag-fear. Dili nimo makaplagan si Jesus nga kanabang gusto ba na napalaka o kuan, no? Ang atong panguna-una, it must be like Jesus. To put, no? Atong ikuan ang atong kuan kaugalingon dahil usaon nga kinabuhi ta nga crucified life, atong panguna-una, it must be like Jesus. No? Usa niya ang panguna-una ni Jesus. Ang panguna-una ni Jesus nga kaigsuonan, concern siya sa imo. Concern siya sa mga butang nga langit nun. Concern siya sa iyang mga tinun-an kanhi. No? Maunay panguna-una ni Jesus. Sa church mugod karon mga kaigsuonan ingon ani kanang mga murag taga-Bohol pa. No? Nakadungog mo atong taga-Bohol kapila na akong mention dire. Nga ija aho. So dili na mo ipanguna-una ni Jesus. No, nalipay ko sa Ginoo nga nakatali ng pagbati diri. Mga igsoon mo niya itong baton. No? Ako dayon makuha ng inyong panguna-una. Magkawan main dayon ta. Mga igsoon mo ni, doon na tayo contribution karon. Nakadayon mo yung mga panguna-una na ikawan main ako. Grabe si pastor. No? Sige man lang contribute aron mahuman ang kural. Dili ang anak nga mga panghuna-una ng mind nga mga tawunon, no? The mind of Jesus Christ must be our mind. Ang panghuna-una ni Jesus Christ kinahanglan nga maoy atong mahuna-una nga concern siya para sa imo. Concern ka para sa igsoon. Kumusta ka ning akong igsoon karon? Nay mga igsoon diri mga kaigsuonan nga ang ban, di naman ganahan mo simba. What I did is in prayer. Ang tunay ko nag-ampok sa ila. Kay, dili mong gusto at bang, sige na kong i-text, aron mo simba. Di ko gusto anak. Kanang ikaw gid ang mo simba, nga from your heart. Pero di pakasabton, nga wala na akong nag-mind sa ila. Kanang diingon sa first, no, 2 Corinthians chapter 1, verse 24, nga, dili ko gusto nga dunay dominion over your faith. Kanang dominahan na inon tamo, kontrolo na inon tamo. Kanang ikaw gyud mismo butinguha sa ato buhi nga Dios. Nabitaw ko'y anak nga na disiplina. Di mo gid ko na ako sa course nga kinahanglan imuning baton, then magsimba ka. What I did is in prayer. Nga, Lord, maabot man siya itumayin nga pusa siya nga muduol sa imo. Nga pusa siya nga matinguhan sa imo. Dili kay ako siyang kontrolon. No? Ingon si Pablo, nagsulti si Pablo nga, di ko gusto nga dunay pagdominion over your faith. No? So, kung sa ngayon siyang
crucified life, you have the mind of Christ. The mind of Christ must be in your mind. Manaa sa imong nauna. Dili na itong tawunon, dili na itong kalibutanon, dili na itong unod-unod. Nga unsay makaon na ko ugma, unsay mahitabo na ko ugma. Ibutang sa imong nauna, ibutang sa imong kinatibukan nga akong kinabuhi na ako sa Ginoo. Ug assured ko sa mahitabo sa para sa kung anak mo na siyang mind of Christ. Kung saan siyang pag kinabuhi nga crucified life, iputubit nimo katong mga buhat na dili maayo kasanan nimo. Ikaduha is ibutang nimo ang una-una ni Jesus sa imong una-una. Una siyang crucified life. Ug ikatatlo mga kaigsunan is act like Christ. Ang ikatatlo nga ikaw buhat sama sa gibuhat ni Kristo Jesus. Usay ni Jesus, the Father is with me because I always do those things that please Him. Akong gibuhat katong mga butang nga makapahimot ngadto niya act like Christ. Nabang ang atong mga Pinoy, usa ni siyang buhat ni Jesus. Usa man ning gibuhat, usa si Jesus nimo i-picture out nimo si Jesus unsa siya. Ang iyang life na himong blessing, ang iyang life na himong example, ang iyang life na himong life ingon anak ta dapat. Unsa ni siyang crucified life, pastor, nga ako dapat mahimong blessing. Unsa ni siyang crucified life, pastor, nga dapat mahimong kong light. Pila kaniya nahimong ng light? Daghan kong barkada, pero light lang gigit ka. No? Mao na siya ang act like Jesus. No? Mubuhat ka sama kang Ginoong Hesus nga ang imong life nagiging blessing, ang imong life nagiging light, ang imong life nagiging example. Mao na siya ang crucified life. No? Ingon ani man unta ko, pero tungod, no? Kay nakaila ko sa Ginoo, mao niya akong buhaton karon. Mao na siya ang crucified life. Mga kaigsunan, dili ta mo daog dinha kinabuhi unless makita sa ato ning word nga living a crucified life. Daghang distraction, daghang babag, pero kung nag-live ta sa crucified life, I believe nga mo daw ta ang Dios mga panalangin natong tanan. Ato tas pagpanindog. The greatest things in my life is helping you. Karaan na ni siya nga song, pero sa ako, sa diya nga ako di siyang kantahon, kano ngay marindyod ang akong desire para sa akong buhay na Diyos. The greatest things in my life is helping you. The greatest things in all my life is serving you. The greatest thing in all my life is serving you. I want to serve you, Lord. I want to serve you, Lord. The greatest thing in all my life is serving. Once again, serving you, the greatest things. The greatest thing in all my life is serving you. The greatest Ato ni isa itong mga kamot, son. in Ato all isurrender ang atong kinatibukan sa Dios. is serving you. I want to serve
makita ka sa among mga tinguha, mayon man sa mga kaigsunan, nga imong gipiyal nga ako. Gani akong prayer, nga ipa-increase mo kami in desire, nga ikaw among i-serve in spirit and in truth. Ipa-increase mo kami sulod sa among kasing-kasing, sa dako nga tinguha, nga among kang pahimutan, nini ang kinabuhi karon. Gani, ang kusog among kinahanglan, aron mo about peace, among palikdan katong mga buhat nga dili maayo, mga kinaihan nga dili maayo, patasan ng mga dili maayo. Ginoong Dios, ibutan nimo sa matag usa kanamo ug makita ang kinabuhi ni Kristo Jesus sa matag usa kanamo. O gani akong prayer nga kanunay ming ready diha man sa iyong pagpali. Gani katong mga kaigsuonan, dunay mga pag-ampit sa sala, ihatod sila sa paghinulsol niini ang kinabuhi nga matarong makita man usa nga tunina. Nalipay mi bisan magalit sa imong mensahe karon alang kanamong tanan, among kang giday, among kang gituboy. Prayer na po sa mga kaigsuonan tibok semana, kubanani mo sila, sapnay mo sila sa imong gamhanan mga kamot. Ang mata ko sa mga kaigsuonan Ginoo Dios, ug gani atud kanunay sila sa pagsik sa imong tagway sa mga pagsimba dentro nini makadawat sila og strength. Magauli mi human sa among pagpangaon nga nakalinaw ng kalipay gikan sa Holy Spirit milukop sa among kasing-kasing. Salamat o Dios. Tanang pagpasidungog pasalamat kanimo among gibalik in Jesus name. Amen. Doon na tayo bisita. Kisay name sa inyong bisita, sister. Katutong ikaw na mag-studyhan ako? Dili? Oo. Kaning, dahil mo kauban, kuan, dungkoy. Kisay name